Hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! For today's video ay gagawa tayo ng sweet and sour pork. Ayan, sa isang maliit na bowl, ilagay na po natin ang malinis nating pork. Yes po, nalinisan na po natin yan kanina o nahugasan na po. Di ko na po yan na-videohan. Make sure po na lahat ng ating kinakain ay nahugasan po natin ng maayos para sa ganun ay malinis ito. Maglalagay po tayo ng salt and ground black pepper sa ating gagawin. Ayan. Pagkatapos po natin maglagay ay halo-haloin lamang po natin ito gamit ang ating kamay. Mas maganda po pag kamay ang ginamit para sa ganun ay mahalo natin ng maayos. Pero make sure po na malinis po ang inyong mga kamay mga mare. Sa isang separate na bowl naman po ay maglalagay tayo dito ng ating dry ingredients, which is ang ating harina o flour. Maglalagay din po tayo ng cornstarch. Ayan po, pinaghalo lamang po natin ang cornstarch tsaka ang harina. Halo-haloin lamang po natin ito mga mare hanggang sa mag-well combined. Ito po ang magsisilbing breadings po natin sa ating pork na gagawin. Ayan, lalagyan po natin ng itlog ang ating pork para sa ganun ay mas kumapit po siya sa ating breadings. Make sure po mga mare na kapag maghahawak po kayo ng mga pagkain na niluluto natin ay malinis po ang inyong mga kamay at ang inyong mga paligid. Ngayon po i-coat lamang po natin ito sa ating mixture kanina na ginawa. Ayan. Ulit-ulitin lamang po natin ang process mga mare na parang gumagawa lamang po tayo ng fried chicken. Ayan, maliliit lang po yung hiwa ng aking ginawa sa pork natin para sa ganun ay madami. Pero nakadepende pa rin po yan sa inyo mga mare kung lalakihan nyo po yung paghihiwa nyo dito or maliliit lamang po. Pwede nyo po itong ibenta mga mare kung mayroon kayong karinderya or restaurant, pwede na po itong ibenta. Kasi parang sosyalin din po ang lasa na ito mga mare. Ayan, sa puntong ito, na-coat na po natin lahat ang ating pork at ito na po yan. Ngayon naman po ay sunod natin ay magpapakulo na po tayo ng mantika sa isang maliit na pan para sa ganun ay maprito na po natin ang ating pork kanina. Pakuluin lamang po natin ito ng maayos para sa ganun ay pag inilagay na po natin yung pork ay handang-handa na po. Mag-ingat po tayo mga mare kapag gagamit po tayo ng gas stove para sa ganun ay ligtas pa rin po tayo. Ayan, huwag niyo pong hayaan na makisali yung mga anak niyo sa pagluluto, especially po yung mga bata, kasi po hindi po natin yan sila mababantayan. Ayan mga mare, ilalagay na po natin ang ating coated pork kanina. Ayan, isa-isa lamang po ang paglalagay natin mga mare para sa ganun ay maganda po ang itsura pagka naluto na at hindi po siya dikit-dikit. Alam ko po na most of you ay nagtataka kung bakit ngayon lang po ako ulit nakapag-upload ng mga cooking videos natin. Pero ulitin ko po, ako po ay naging busy dahil may nalagaan po akong autistic child. And hindi ko po mapagsabay ito dahil inaayusan ko po siya kapag papasok po ng eskwela at hindi ko na po magawang mag-video pa dahil matrabaho po ito mga mare. Alam naman po natin na matrabaho pag nag-vlog tayo dahil mag-set up pa po tayo ng mga camera na gagamitin natin at syempre kailangan natin mapanatiling malinis ang ating kapaligiran kapag nagluluto tayo. Ayan. Kapag hintayin lamang po natin itong mag-golden brown mga mare para sa ganun ay atin na po itong babalik na rin. Sa punto nito mga mare, golden brown na po ang kabila nito, kaya naman po baliktarin na po natin para maluto naman po ang kabila at pantay po ang pagkakaluto nito. Hindi na po natin masyadong i-crispy ito mga mare dahil maglalagay naman po tayo mamaya ng sweet and sour sauce. Kaya okay lang po yan kung hindi po siya masyadong crispy.
Kapag po ito ibebenta nyo po sa inyong mga karinderya, ay liitan nyo na lang po siguro ang pagkakahiwa nito or nakadependa na po sa inyo. Ayan, ito luto na po ito. Kaya naman po hanguin na po natin at isunod na po natin ang isa pang batch. Madami po tayong nagawa kaya ayan, lutuin na po natin lahat para sa ganon ay makain para mas mag-enjoy ang ating mga pamilya. Ayan, isalang na din po natin ang pangalawang batch natin mga mare. Ganon din po ang gagawin. Isa-isahin lang po ang paglalagay para hindi po magdikit-dikit. Mag-ingat po tayo sa mantika mga mare dahil matalsik po yan. Make sure din po na nasa medium heat lang po tayo para hindi po masunog ang ating coated pork. Sa puntong ito mga mare ay luto na po siya kaya hanguin na din po natin para maisalang na po ang susunod na batch. Ayan, madami-dami po yung nagawa natin mga mare. Kaya magkakaroon pa po tayo ng third batch. Pero sa separate po na pan mga mare, maglagay lamang po tayo ng ating ketchup. Yes po, ketchup po ang ginamit ko. Sasairin po natin yung bote na ito mga mare kasi sayang naman. Kaya maglalagay tayo ng konting amount ng water dito. Halo-haloin lamang po natin ito mga mare hanggang sa medyo mag-dissolve siya mga mare. Ang ganda po ng kulay ng ating sauce. Ayan, naglagay po tayo ulit ng konting tubig. Ayan, maglalagay tayo ng powdered seasoning mga mare. Maglalagay din po tayo ng sugar. Ayan, 2 tablespoon po ng sugar ang ating nilagay para naman po sa ganun ay manamis-namis ito. Maglalagay din po tayo ng ground black pepper. Nakadepende na po yan sa inyong mga mare kung gaano po kadaming inyong ilalagay. Halo-haloin lamang po natin ito para mag-well combined ang lahat ng inilagay nating ingredients. Hintayin lamang po natin itong kumulo mga mare. Pero wag po natin itong kalimutang halo-haluin para hindi po masunog ito. Ayan. Sa point na ito mga mare, maglalagay po tayo ng cornstarch. Pampalapot po yan. Dinisolve ko lang po ito sa water natin. Ngayon naman mga mare, ilalagay na natin ang ating carrots. Importante pong may carrots tayo mga mare para healthy pa rin po ang ating kinakain. Depende na rin po yan sa inyo mga mare kung gaano karami ang ilalagay nyong carrots pero isang carrots lamang po ang ginamit ko. Ayan, maglalagay rin po tayo ng sibuyas natin dito. Sibuyas na pula po ang ginamit ko mga mare at hiniwa ko lamang po ito sa cube size. And meron din po tayong sibuyas na puti rito. Hintayin lamang po natin na lumambot lahat ng inilagay natin mga ingredients mga mare para sa ganun is masarap po ito. Maglalagay rin po tayo dito ng bell pepper. Dagdag pang linamnam at lasa na rin po yan sa ating gagawing sweet and sour. Ayan, nakita nyo naman yan mga mare at sa puntong ito ay kumukulo na po ang ating sweet and sour sauce. Kaya naman po ilalagay na po natin ang ating dinifry kanina na mga coated pork.
Dahan-dahan lamang po sa paglalagay mga mare para hindi po tumalsik ang sauce natin at sayang din po yan. Mainit din po yan mga mare at masakit po yan kapag dumampi sa ating mga balat. Halo-haloin lamang po natin mga mare hanggang sa makoated po lahat ng nilagay natin na pork. Ayan, tignan nyo naman yan mga mare at tsura pa lang ay nakakatakam na. Maglalagay rin po tayo dito ng onion leaves. Hiniwa ko lamang po yan mga mare ng maliliit. Maglalagay din po tayo dito ng ating sesame seed. It's optional naman po mga mare pero nasa sa inyo na po kung maglalagay pa po kayo o hindi na. Optional lang po yan. Ayan, ito na po ang ating sweet and sour pork. Ayan. Pwede nyo po itong gayahin mga mare at tiyak na magugustuhan ito ng inyong mga anak. Kung sawang-sawa na po kayo sa sweet and sour na isda ay pwede po ito mga mare. Ayan, tapos na naman po tayo sa ating isang cooking video. Kaya naman, gusto kong magpasalamat sa ating mga channel members na walang sawang sumusuporta sa atin at sa ating mga viewers na simula day 1 na nagsusubaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!